Good day, masayang buhay. Panibagong araw, panibagong pag-asa para sa ating lahat mga idol. Ngayon pong araw na to, kita nyo naman, kasama ko po yung anak ko. Tayo po ay magta-transfer na po ng lettuce seedlings sa cups, from seedling tray to cups. For 2 days hardening period natin yan. At yan po, medyo marunong yung anak ko. Actually matagal na yung nangungulit-ngulit sa ating pagtatanim ano. At nakakatuwa namang isipin na dapat sila ay naglalaro pa pero mas pinipili nilang ganyan tumulong sa atin ano, in a simple way. At maganda na rin yun para mamulat sila sa katotohanan, di ba? At masanay sa mga gawain. At hindi puro gadget lamang. Yan. Medyo makulit nga lang pero madali po siyang matuto actually. Diba? Pinupuno muna natin yung ano, yung mga cups diyan bago lagyan natin ng ano. Ililipat natin yung mga seedlings na yan, no. Around 14 days old po yan yung lettuce natin diyan. Yan. Kung kayo po ay bago sa ating channel, please comment down below kung taga saan po sila at ano po ang pinagkakabalan sa buhay. At babatiin po natin kayo ano po. Yan, tuloy-tuloy lang po yung paglalagay ko dyan ng ano, ng coco peat. Yan po yung coco peat na yan bago ko po isinalin sa mga cups ay kinili tawag dito yung in-sterilize po natin. Yung term na ginagamit namin po doon ay buffer. Yan. Para mas maganda yung tubo ng ating mga seedlings ano. Yan, pure coco peat lang po yan. Wala po yung kasamang lupa kasi po tayo ay hydroponic system. Yan. Kung nakikita nyo yung anak ko, makulit na no. Pero ayos lang yan. Balang araw, magiging katuwang natin sa buhay yan. Although hindi naman sila ka-obligado. Diba? Yan. Ang pangalan po pala niya ay si Matt. Si Matthew. Bali around 100 pieces lang po. So more or less yung ating seeds dyan. Hindi muna tayong tatanim ng marami kasi yung kalaban natin yung El Nino. Kahit na hydroponics, kung hindi naman ganun kaangkop yung design ng ating greenhouse, lalo na sa ating lettuce, eh, mahihirapan tayong magparami ng tanim. Mamamatay at mamamatay lang din. Pwera na lang kung yung setup ng inyong taniman ng lettuce ay yung indoor setup na mas control mo yung environment ano. Yung humidity, yung init niya. Unlike sa atin, open doors tayo eh. Gamit natin yung mismong sikat ng araw. And kahit na may net mga idol sa ngato panahon ngayon, ang hirap. Kaya tis-tis muna tayo. Medyo natagalan lang ako dyan. Anyway, bago ko ginawa yung bagay na yan, galing kami ng school ng anak ko mismong yan oh, ni Matthew. Kakanina lang sila ng 4th grading exam. Siyempre wala namang ibang maghahatid sundo dyan kundi ako lang din. Kasi nga po yung aking misis ay nasa ibang bansa. Soloista tayo dyan sa pag-aalaga. Actually merong mga tao na katulong natin dyan sa anak ko pati sa bunso na nagpapalaki, nagbabantay araw-araw at yun ay ating pinapasahod ano. Yan. Pero iba pa rin talaga pag nandito yung si misis eh. Yan. At pinaka main reason ko kung bakit gusto kong yumaman kasi tamad ako pero gusto kong yumaman. Yan. Kasi gusto ko na dumating na yung araw na hindi na babalik si Mrs. abroad. Kasi alam ko yung pakiramdam na mapalayo sa minamahal no. Before COVID, nasa abroad din tayo. Kaya eto kahit tamad tayo, pero gusto kong yumaman dahil sa gusto kong umuwi na si Mrs. dito ano, balang araw. Kung kailan yun, hindi ko alam, pero gusto kong trabahuhin yung bagay na yun ano. Dahil tamad ako,
Pero mas nangingibabaw sa akin yung pangarap ko no, na dumating yung araw na yun, ano. Kaya wag nating hintayin, kundi salubungin natin mga idol yung araw na yun. Gawin natin yung mga bagay na posible na maging paraan para makamit natin yung pangarap na yun. Kasi wala nang ibang sasaya pa kapag kumpleto yung pamilya nyo. Kahit gaano kalaking pera ang pumapasok sa inyo kada buwan. Pero kung at the end of the day makikita mo na medyo nakulang kayo, medyo kulang pa rin talaga yung pakiramdam, hindi satisfied, ano. Yung pera makikita yan, maliit na malaki. Actually wala nga ako malaking pera. Kaya eto, sana samahan niyo ako sa aking journey dito sa YouTube. Actually matagal na tong channel kong to eh. Before pa ako umuwi ng abroad, nag-upload na ako cooking videos. Pero pag uwi ko dito, nag-struggle ako. Bukod sa internet, yung situation ko mismo na hindi ko naman pwedeng ma-explain sa ngayon dito sa channel ko. Yun na lang, yung ano talaga, yung internet, yung pinaka main cause is internet. Hindi siya ganun ka-accessible dito that time. Plus nag-COVID pa, napaka-limited lang ng ating resources. Aside sa pagtatanim ng lettuce, marami rin tayong mga maliit na bagay na ginagawa para magka-income, ano. As in, napakaliit na bagay pero it counts pa rin yan. Like yung pagbebenta ng yelo dito sa bahay, 'di ba? Dagdag ano na rin yan. Bili ng mga supplies natin, sabon, kung ano man dyan, yung cleaning materials. Then naglo-load din tayo, i-load ano. Kahit ano, papasukin natin basta legal at marangal para makatulong, para makaipon. At yun nga, gusto kong salubungin yung araw na makauwi na si Mrs. dito at hindi na babalik para sa abroad. Mag-abroad, I mean, lalabas ng bansa pero magbabakasyon lang. Pero yung magtatrabaho pa, hindi ko nakikitang pang long term yun. Dahil hindi maganda talaga. Sabihin natin malungkot yung ganung klaseng setup ng pamilya, no? Kaya ito, humingi po ako sa inyo ng konting pabor lang, tulungan nyo ako sa channel ko. Yan. At kung meron din naman kayong channel, please comment down below para po tayo ay magbisitahan, ano, magbigayan tayo. Yan. Pagkatapos pong lagyan ng coco peat yan, yung ating styrocaps, isa-isa nating itatanim yung ano. Dapat ingatan mabuti yung ating seedlings, ano, wag putulin yung ugat. Di ba nang maputol yung ating dahon, wag lang yung ugat, di ba? Yan. Ang isang styro box na yan ay naglalaman ng 50. So around 100 plus lang yung gagawin natin. Yan po ay limambo na variety ng lettuce. After 2 days na hardening period, pag nakaka-recover sa stress, ililipat natin sa greenhouse, ano. Ganyan lang po yung ating ginagawa. And then magwe-wait na po tayo ng 4 weeks nun before harvest. Pag maganda ang tubo ng lettuce, not stressed, maganda yung tubo, so 3 weeks pwede na tayo mag-start ng ano, ng harvesting, ano. Ipopost natin sa Facebook yan para mabili. Actually yung ating mga parokyano is from Kalinog, Iloilo, which medyo malayo sa akin ng konti. Hindi na siya ganang kalayo, pero mas madaming market doon compared sa lugar ko na Lambunaw, ano. Yan. Yung anak ko pala ay umalis na dyan. Naglaro na sa loob. Pero ang alam ko, babalik ulit yan eh. Kasi ganun yun. Pag nagtatrabaho ako sa labas, mamaya babalik, aalis. Yan. O, diba? Pag wala ako sa mga anak ko, yan ang nagtatrabaho ko, lettuce. Tapos po tayo po ay nag-aalaga ng mga manok para sa ganun eh walang tapon. At the same time, yung gusto kong i-produce na pagkain sa pamilya ko, lalong lalo na sa mga anak ko, is alam ko kung ano yung kinakain nila, most especially sa manok. Hanggat maaari nga, pati baboy next time magkaalaga rin tayo eh. Kasi sa manok, yung mga waste o yung mga reject ng mga lettuce, binibigay ko sa mga manok, ano. Bukod sa nakatipid ka sa feeds,
is alam mo na healthy yung manok na ibibigay mo. At the same time, pag ikaw ay nag-aalaga ng mga laying chickens, may native man yan o heritage breeds, kung alam mo yung pinapakain mong like mga dahon-dahon, tira-tirang lettuce, tapos meron pa ako dito mga madre de agua, yan. So kampante ako na malinis at healthy yung mga karne na pinoproduce ko para sa mga pagkain namin, ano. Yan, laking tipid na yon mga idol pag ikaw nag-aalaga ka ng manok o ng kahayupan sa inyong backyard, ano, o backyard or front yard. Yan mga idol, kung nakaabot po kayo sa ating video na to, please do subscribe naman po at mag-comment down below at para mabati natin kayo, no, kung nasaan mo kayong sulok naman do, kung pareho po kayo namin ni Mrs. na OFW, please comment down below. Anyway, hindi po alam ni Mrs. to, ano. Ang alam niya lang, meron akong YouTube channel pero wala siyang kaalam-alam kung ano yung pinag-upload ko dun. Yan. And then meron din po tayong Facebook account, yung Matt Marasigan. Ayun, nag-reels din tayo dun. Pwede nyo pong i-visit yun, Matt Marasigan, M-A-T P Marasigan, yan. I-visit nyo rin po kung may time kayo kung gusto nyo. Yan. Again, ang pagsasaka po, ang farming po ay hindi siya madali, ano. Pero kapag gusto mo yung ginagawa mo, malaking bagay po yun. At may determinasyon ka matuto. Nagsimula rin po ako sa zero knowledge, ano, sa pagtatanim ng lettuce. Una po nagtanim ako sa empty bottles ng 1.5 liters of Coke. Yung mga plastic bottles lang. Tapos binalot ko ng karton yung paligid nun. Based sa research na hindi pwede siyang masikatan ng araw. Kasi magkakalumot, which is magiging dahilan yun para maging unhealthy yung roots ng ating lettuce. Sa ano lang po, pinaka-terrace lang ako nagsimula nito. Nung pandemic. Noong una, syempre, I did not expect na makakapag-grow ako ng lettuce. Tumubo naman siya, pero sa quality and appearance, hindi siya pwedeng pambenta. Pang ano lang, pang consumption lang. Then, iniunti-unti ko. Bumili ako ng ilang styro boxes na ganyan sa tulad na nakikita nyo. May cover yan eh, hindi ko lang na isama dyan. Tapos yun, sinibukan ko magtanim 50 heads ng seedlings, hanggang sa pag-post ko sa Facebook, bumili, sold out, isang araw lang, wala pa nga. Yun 50, 100, 150, hanggang sa naging 500. Oo, subukan ko palang magtanim ng 500 every 2 weeks. At kumuha ako ng tagapagbantay, pero ngayon wala na yung tagapag-alaga ng ating greenhouse. So yan, pa 100 muna tayong tanim. Kasi yung focus natin ay nasa anak pa rin natin, ano, dahil wala nga dito sa misis, ano. Yan. Kung nakaabot po kayo sa video na to, ay gusto ko po magpasalamat sa inyong suporta na ibinibigay sa akin kahit ako po ay nagsisimula pa lamang sa aking journey dito sa YouTube channel. Again, nagsisimula pa lang again. Yan. Isa pa sa dahilan ko bakit napatigil ako, dahil na rin sa mga anak ko. Yun nga po, focus talaga. Lalo na ngayon, ang init ng panahon. Mayat maya na nagkakasakit mga anak ko. Sipon, ubo. Ay napakahirap kasi mag-isa lang ako dito. Kaya mas kailangan nila yung oras ko. Pero anyway, kailangan natin bumangon kahit gaano pa yung ka-curvy yung ating pinagdadaanan araw-araw. Walang rason para bumangon, ano. Dahil hanggat may pangarap, tayo po ay babangon. Anyway, sa mayroon pong pinagdadaanan sa buhay ngayon, huwag po tayo mawala ng pag-asa. Hindi po tayo forever na nasa ilalim. Hindi po tayo forever na nasa sitwasyong madilim, ano. Darating at araw na sisikat din yung araw para sa atin, ano. Yan. After nyan, ano pang gagawin ko dyan?
Diyan ko muna ilalagay sa lamesa yan hanggang 2 days. Or pwede ko siyang ilipat mamaya sa greenhouse for 2 days for hardening period. Pero kapag medyo mainit ang panahon, back to naman sa terrace yan para hindi ganun mainitan. Kasi nga ano yan, yung sensitibo sila sa ano, sobrang init lalo na pag kakalipat mo lang sa cups. Yan. Pabalik ko muna mamaya. Babalikan ko muna. Ha? Yan. Yung anak ko sumisigaw na dyan. Wait lang. Bye-bye. See you later. Ayan na sila. Pakita ko muna sa inyo. Yung anak ko sumisigaw na dyan eh. Bye-bye. Mamaya pakita ko yung finished product natin. At yan na nga mga idol, pagkatapos ng anak kong magbisyo, tinapos ko na po. Parang natataranta ako pag ang anak kong sumigaw-sigaw eh. Bye-bye!